na, isang buwan na lang, Berna. Di ba? Kaya nga sa Facebook nakasilip na si Jose Marichan. Ayan, so talaga pong napakabilis po. Napapansin niyo po, napakabilis yata ng ikot ng ating mundo, no? Yun, sa mga may ginagawa, pero sa mga nakatambay, parang ang tagal nun. Di ba? Pero kaya mahalaga po na maintindihan natin na tunay nga po as we live here sa mundong ito, kung papansinin po natin, di ba, kung mahilig po kayo manood ng current events, ako mahilig po kasi ako manood ng mga current events, talagang grabe po yung nangyayari po sa atin ngayon sa ibang bansa, di ba? At salamat, hindi nangyayari yung nangyari sa ibang bansa, sa Bangladesh, di ba? Ngayon, hindi po yung mga problem po doon. So, salamat, nandito tayo sa Pilipinas na hindi magulo, payapa, magkaroon man tayo ng problema rito, siguro minimal lang kumpara sa mga problema ng nasa Ukraine, ng Myanmar, ng Bangladesh, ng isa po ay sa Africa, di ba? So, napakahalaga na makita po natin to na napaka-blessed po natin that we are Filipino living here in the Philippines na kung saan tunay nga po na malayang sinasamba ang buhay at tunay na Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Amen po ba? Masaya po ba kayo doon? Tanungin mo ka tayo, masaya ka bang Pilipino ka? Amen. So kung I challenge you, panoorin niyo po yung mga world news. Ako po talagang nasasiyahan ako at natutuwa ako na nagpapasalamat ako sa Panginoon na Lord, we are here in the Philippines. Di ba? Kasi pag napanood niyo po yun, baka sabihin niyo, baka pag nandoon kayo, hindi niyo na po alam. Di ba? Lalo na sa mga may gera-gera po ngayon. So, gumugulo po talaga ang mundo. Marami pong nangyayari. Pero ito yung masarap na ano man yung nangyayari sa mundo. Ako pag pinapanood ko po yun, hindi talaga ako natakot because I am secure na si Lord ay tunay nga pong magliligtas po sa akin at sa ating mga mananampalataya. Ano man yung mangyari sa mundong ito. Anytime. Di ba? Kaya sabi mo sa katay mo, handa ka na ba? Anytime. Di ba? Sasabi sa devotion natin yun, maging handa tayo. Di ba? Pero ang pag-uusapan po natin, gusto ko pong i-share po sa atin. So, ngayon pong August, kami po mga pastor, we decide na magkaroon po ng series break. Yan. So, kaya naka-series break po tayo. Pero, bagamat naka-series break po tayo, ang ating pag-usapan, it's all about our devotional life. O, taas nga po yung kamay, yung everyday, sumasabay po doon sa mga naka-schedule na devotional natin. O, taas ang kamay. Gusto ko makakita. O yan, congrats. Kung ang yung katabi mo, nagtaas ng kamay, sabi mo, congratulations. Aayos ang buhay mo. So sa mga hindi, I just want to encourage you po, basahin po natin. So mahalaga po na makita ito. Bakit? Kasi yun po, ang Bible, marami itong tagubilin, the instruction. Mamaya maintindihan natin ano-ano yung instruction na nandiyan dyan. Kaya ito po yung gusto kong i-share po sa inyo. O, pakibasa nga po natin. 1, 2, 3. Parang di naman kayo kumain. O, sa lahat ng kumain na o hindi pa kumakain, basahin natin. 1, 2, 3. Ang tagubilin. Yan po yung pag-uusapan natin, the instruction. So, ito po ay devotion po natin ng Monday. Yan. So, sabi po, basahin po natin yung mga adult po muna, mga nanay, tatay. Sabi ng Colossians chapter 4, verse 2 to 6, maging matyaga kayo sa panalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Sabi po ng verse 4, ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalayin ninyo ang bawat pagkakataon. In verse 6, sabi ron, last verse, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. O mga kabataan, pakibasa, tulungan niyo ako magbasa. Sabi sa English, 1, 2, 3, devote yourselves with an alert mind and a thankful heart. Pray for us too, that God will give us many opportunities to speak about this mysterious plan concerning Christ. That is why I am here in chains. Sabi niya, verse 4, pray, live, and make the most of every opportunity
Sabi ng verse 6, let your conversations be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. So yung sulat po na yan, ginawa ni Pablo nung siya po ay nakakulong na. Di ba? Nakulong po si Pablo dahil po sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya tayo po, mapalad po tayo na nandito po tayo sa Pilipinas because kahit po sa generation po natin, may mga bansa, di ba, minsan nasabi ko na po ito sa inyo, na may mga bansa na pinagbabawal ng mahigpit sa kanila ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Kaya pag nangaral ka, pwede ka nilang patahin o pwede ka nalang ikulong. So nandito sa kalagayan itong si Apostle Pablo. Si Pablo po yung sumulat nito doon po sa mga taga-Colossians na mga believers. So actually hindi sila mga Hudyo, mga katulad din natin sila ng mga pagan, mga pagano, pero nakilala sa Panginoon. At dito po binigyan ng instruction ni Pablo na kung saan ano yung dapat na gawin ng mga mananampalataya, di ba, habang sila po ay nabubuhay sa mundong ito. So gusto ko po malaman, may kasama ba akong mga believers ni Christ dito? Pwede bang pumalakpak ng malakas yung mga nagsabing mananampalataya ako ng Panginoon? So kung tayo po yung mananampalataya ng Panginoon, pakitabi yung katabi mo, sabi mo, para sa atin ito. Kaya sa pagsabi mo sa katabi mo, kaya pag naiidlip ako, kurutin mo ako para magising. Diba? So mahalaga po ito na makita natin na meron po talagang instruction. So tingnan po natin ang instruction. Pero bago yon, tayo po sa mundo, di ba, tayo po ay malimit na nakakarinig na rin ng mga instruction. Una, saan? Sa family po natin, sa magulang. O taas ang mga kabataan, taas ang kamay ng mga kabataan dito na yung nanay at tatay niya mahilig magbigay ng tagubilin sa kanya. Wala, kami lang. Kami talagang aral na yung mga anak namin sa instruction. So ito yung mga ilan na typical instruction, di ba? Pag umaalis tayo ng bahay, ayan, una, ano sabi roon? Ito, madalas ko tong litanyak sa mga kay Shem. Di ba Shem? Sabi niya, Shem, aalis kami ha, huwag awayin ang kapatid. Huwag mong awayin si Sam, huwag mong awayin si Zain. Di ba? O sino nagbibigay po ng ganong instruction, mga magulang? At meron ka pala, di ba? Pag inaway, pag hindi mo inaway, meron kang pasalubong. Pag inaway mo, alam na alam ni Shem to, manda ka sa akin. Di ba? Wag mo paiiyakin. Di ba? So ganun tayo. Di ba? May laging instruction, merong positive at may negative na kasama. So ano pa? Minsan ganito, yung mga malalaki na, pag umaalis, so sino po yung nagbibigay ng ganitong instruction? Aalis kami ha, linisin mo yung bahay. Walang ganon? Yun, meron, di ba? Linisin mo yung bahay ha. Pag ako dumating, pag kami dumating na hindi malinis ang bahay, humanda ka. Bawas baon ka. Di ba ganon? Humanda ka. Di ba ganon? Hello? Pero ang tanong, naglilinis ba? Hindi. Yun ang masaklap doon. Di ba? So dapat maunawaan natin. So, para yun sa mga magulang, ano pa? Meron tayo sa mga teacher, taas kami ng mga teacher, pwede mo palakpakan natin ng mga teacher natin. Tayo po ang church na ito, we are blessed kasi napakarami pong teacher natin dito. So, di ba? Ano yung mga kadalasan pag uwian na? Ano yung mga typical na normal na binibigay ng instruction ng teacher? Gawin ang assignment sa bahay. Tama ba yun mga youth? Ay mga nag-aaral? Di ba? Laging merong assignment. Di ba? Sa school lagi lang mga assignment. Sa mga nagtrabaho, taas ang kamay ng mga nagtatrabaho ngayon. Ayan, ito yung marinig natin sa ating mga boss, di ba? Gawin mo ng maayos ha. Ako nagtrabaho po ako. Laging, kaya kabisado, kaya hanggang ngayon, narinig ko po yan sa ano, pag inutusan ako, na, Oiler, gawin mo ng maayos ha. Yung pinapagawa ko sa'yo, linisin mo yan. Pakibilisan. Di ba ganon? Pakibilisan. O kaya pag may nasa office kayo, pakibilisan. May deadline tayo ha. Kailangan matapos yan ng ganito. Amen? Tama po ba? At may mga ilan pa na mga instruction po na makikita po natin sa mundong ito. So, makikita po natin na sa mundong ito, mahalaga talaga yung instruction. Tama? Kasi kung walang instruction tayong maririnig, ay malamang puro chaotic na po ang mundong ito. So, mahalaga na makita po natin ang tagubili na sinasabi ng Bible. So, the instruction. Because the Bible mismo, sabi roon, basahin po natin yung Bible, sabi roon, believers' instruction before leaving the earth. So, dati, basic po yan eh. Pero naisip ko po, at nakita ko naman na ang Bible po talaga, ang nagbibigay halaga lang dyan, yung mga mananampalataya.
Amen? Narinig ko yung bulong, hindi ka dyan sure, pastor. Ako, pastor, nasa ministry na hindi pa rin nagbabasa. So, believer's instruction before leaving the earth. Kumbaga, ito yung pinaka-manual ng buhay natin. Taas ang kamay ng mga minsan nakabili ng bagong rep, bagong TV, bagong cellphone. Ano yung makikita nyo dyan? May kasama yan na manual, di ba? Bakit kaya sinasamahan ng manual? Para ano? Para ma-enjoy mo, malaman mo kung paano talaga ito ginagamit. Kaya mahalaga po mga kapatid, as a believer, mahalaga pong pahalagahan natin yung Biblia. At alam niyo po, dito po yung simple nakikita mo na pang tunay talaga na mananampalataya tayo, nagpapahalaga tayo sa Biblia. Amen. Nagpapahalaga tayo sa Biblia. Kaya mahalaga na makita po natin. Kasi ito yung sukatan. Kaya makikita po natin na ano yung kaibahan natin sa iba. Isa lang, nagpapahalaga tayo sa salita ng Diyos. Nagpapahalaga tayo sa Biblia. Kaya pag sinasabi nating mananampalataya tayo, pero hindi tayo nagpapahalaga sa Biblia, red flag yun mga kapatid. Ibig sabihin, sinasabi lang ng uso mo, mananampalataya ka, pero yung puso mo, hindi talaga. O taas ang kamay na talagang nangangarap na makasama ang Diyos ng walang hanggan. Diba? So kung nangangarap tayo sa Diyos na makasama natin siya na walang hanggan, dapat mga kapatid, dito pa lang sa buhay na ito, pinahalagahan natin ang Diyos. Paano mo masasabing mahalaga sa iyo ang Diyos kung iniisnab mo yung kanyang salita? Di ba? Paano mo masabi na, mahal na mahal ka talaga kita, Lord? Hindi nga. Di ba? So, because, uulitin ko, the Bible is the believer's instruction before leaving the earth. Kaya mahalaga po ito. Ito po yung magtitiyak po sa atin. Di ba? Yung ating devotion, maganda po sa 1 Thessalonians, di ba? Malinaw na sinasabi ngayong umaga na talagang babalik ang Panginoon. O taas ng kamay uli yung sinong gustong makasama si Lord. Ano sabi roon? Di ba? Sabi roon, kaya maging handa kayo, huwag tutulog-tulog. Di ba? Kailangan lagi kang gising, lagi kang on fire, lagi kang uhaw sa presensya ng Panginoon. Kasi ganito lang siya eh. Kasimple kung titignan po natin na kahit walang Bible, parang ganito lang siya, katindi sa logic lang. Paano mo sasabihin talagang gusto mong makasama si Lord kung ngayon pa lang dito sa lupa, iniisnab mo na siya? Sabi nga po, marami daw gustong sumama sa Diyos, marami daw gustong pumunta ng langit, pero dito sa lupa, iniisnab ang Diyos. Di ba? Iniisnab ang Diyos, hindi kinikilala ang Diyos, hindi binibigyan ng panahon si Lord. Mga kapatid, paano yun? Ay mga babae rito ng mga single, taas nga yung kamay. Kayo ba, maniniwala kayo sa lalaki, sabihin, ay mahal na mahal kita. Pero hindi ka man lang dinidate, hindi ka man lang binibigyan ng milk tea. Hindi ka man lang binibigyan ng importansya. Ay mga asawa, taas ang kamay mga babae. Paano nyo sasabihin mahal kayo hanggang ngayon ng inyong asawa? Di ba? Paano? Mahalaga yung time, di ba? Love. Pag in-spell nga raw yung love, hindi po L-O-V-E, kundi T-I-M-E. Sabi mo, sa katabi mo, asawa mo yan, bigyan mo ko ng panahon. Bebe. Amen? Wag lang puro trabaho. Kaya one time, pinaalala sa akin to ng Panginoon. Totoo po, kahit na parang tipid kami, kailangan kami magtipid kasi maraming bayarin. Sayo kay Pastora, kailan lang? Hindi lang po talaga kami mahilig mag-post eh. Pag private po. Talagang, date naman tayong dalawa. Buti na pumayag si Sam. Dalawa lang talaga kami. Bakit? Kasi, mga kapatid, ganito lang din siya. Sa Diyos, kapag gusto po natin na talagang makasama siya, bibigyan mo siya ng panahon. Huwag kang magtataka kapag namatay ka, hindi ka napunta ng langit. Kasi, kung dito pa lang di mo siya binibigyan ng time, sa palagay mo kaya, bibigyan ka rin ng time ni Lord. Sa palagay mo kayo, sabihin sa iyo ni Lord, halika rito, nung nasa lupa ka, kung ano-ano pinagagawa mo, pero ngayon halika rin sa langit. Hindi ganun ang sinasabi ng Bible. Kaya mahalaga po, basahin natin ang Bible. Pakitabi kang katabi mo, sabi mo, bigyan mo ng panahon si Lord. Si Lord hindi naman nangingi ng 24 hours eh. Simple lang po hinihingi niya, minuto nga lang po, di ba? Pero the heart. So tingnan na po natin. Una, dapat maunawa natin the instruction. Ano po yun? Pray. Yan po talaga. Pansinin nyo sabi ko nga nung ginagawa ko to, Lord, paulit-ulit mong sinasabi sa amin ng month na ito na mag-pray po kami.
Sa Bible po kasi pag sinabi, pinaulit-ulit ni Lord, yung mensahe, ibig sabihin, mahalaga yon. Ibig sabihin, mahalaga po yun. Di ba? Kaya pansinin nyo, yung nakaraang series natin, pray po talaga. So ngayon, pray din. Bakit? Kasi nga po, prayer, tinan po natin, bakit ba mahalaga na mag-pray? Why we must pray? Una, communion with God. Mga kapatid, ang panalangin, hindi ito ritual. Ang panalangin, hindi ito inuusal ng paulit-ulit. Di ba? Kaya nga tinanggal po tayo doon sa panalangin, kung saan paulit-ulit. Di ba naalala nyo dati, ano yung prayer nyo? Hindi tayo marunong manalangin, pero marami tayong kabisadong panalangin. Di ba? So, tandaan po natin that we must pray because, one, communion with God. Ito yung pamamaraan para talagang connect tayo sa Panginoon. Di ba? Connect tayo sa Panginoon. Kaya dapat nagpipray po talaga tayo. And thank God, nung atin po minsan na na-preach yung family prayer, pwede bang palakpakan natin yung bawat isa na talagang dumami na po yung nagpo-post na nagpe-pray. Di ba? So bakit ganoon? Kasi mga kapatid, mahalaga po yung communion with God. Remember, sabi nga po nakaraang linggo, kung tayo po ay mga sanga, nakakabit po tayo sa puno, hindi tayo mamumunga kung iwalay po tayo. And one, and the best na kung saan para makita po natin, yun po yung communion, the prayer. Di ba? Pangalawa, ano po yung spiritual growth? Spiritual growth, di ba? So tinalakay po natin spiritual growth nakaraan, kaya hindi ko na po masyadong papaliwanag. Number 3, guidance and wisdom. Naalala ko po nung di pa ako Kristyano, nung may nag-share po sa akin ng mga kaklase ko po, ng third year high school po ako na unang na-sharean. Nung malaki-laki kasi grade 4, nag-children ako pero baliwala lang sa akin yun. Ang mahalaga sa akin nun, gulaman at biscuit lang. Nung third year, meron po ang kaklase na nag-share sa akin. Sabi ko sa kanya, inaano niya talaga na i-surrender ko yung lahat. So sabi ko, ba't naman susurrender? Di ba kaya nga tayo binigyan ng isip ng Panginoon, binigyan tayo ng mind para dumiskarte tayo? Tama po ba? Tama, di ba? Pero mali po yun. Kaya tayo binigyan ng isip ng Panginoon para unawain natin kung ano yung kalooban niya. Mamaya mas maintindihan pa natin yan. So number 4, ano po yun? Dependence on God. Kapag tayo po nanalangin, sinasabi natin kay Lord, Lord, wala po akong magagawa. Lord, tulungan mo po ako. Lord, samahan niyo po ako. Di ba? Pagiging dependence po natin to sa God, yung pag tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Kaya alam niyo, pag hindi tayo talaga nagpipray, ibig sabihin niyan, hindi ka nagtitiwala talaga kay Lord. Di ba? Ibig sabihin, talagang dumidiskarte ka sa buhay mo na mag-isa lang. So nakakalungkot po yun. Number 5, ano po yun? Intercession for others. Kaya kung papansinin po natin, ang prayer po dapat natin, hindi ka lang nagpipray para sa'yo, para sa pamilya mo. Di ba? Ganun tayo minsan mag-pray eh. Kamusta yung laman ng panalangin natin? Kaya sinabi ni Pablo doon sa Colossians, kung babalikan po natin, sabi roon, ipanalangin nyo rin ako. Pakitabing ngayon katabi mo, pinagpipray mo ba ako? Ay, oo naman, nakunin ka na ni Lord. Di ba? So, pinag-pray ba natin? Pag-pray po natin, yung iba sabi ni Papa, pag-pray nyo ako, nagamitin ako para ang iba ay makilala. So, mahalaga po na maintindihan natin mga kapatid. Kaya tayo po sa family prayer po natin, hopefully, yung pattern po ng prayer natin, ano po yung pattern ng prayer? Tatlong silang. Pag nag-pray tayo, community. Pag-pray nyo yung barangay natin. Pag-pray nyo yung mga kapitbahay nyo. Di ba? So, pangalawa is the church. Pag-pray natin yung mga kapatiran, pag-pray mo yung ka-cell group mo, cell leader mo, si pastor. Di ba? Pag-pray po natin yun because prayer is intercession for others. Huwag lang yung, Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo yung anak ko, pagpalain mo yung business ko, pagpalain mo kami. Selfish mo naman, puro ikaw lang. So, prayer is intercession. At pangatlong C, sa prayer natin is country. Pinagpipray po natin yung buong bansa po natin. Amen? Why? Because this is the truth of prayer. Intercession for others. So, pakitapik yung katabi mo. Sabi mo, ipanalangin mo ako. Ipanalangin niyo po kami mga pastor. Di ba? Mahalaga po sa amin. Kaya, I am thankful na nandito po kayo at salamat po sa mga hindi po nagsawang manalangin sa amin. Kami po ay naaalala pag gabi-gabi. Pag tinanong niyo po yung mga anak namin, alam nila kung ano yung prayer, yung talagang yun po yung pinagpipray. Diba? So, lagi po namin kayong pinagpipray and how we pray, pag-pray nyo rin naman po kami. Amen po ba? So, number 6, ano po yun? Experience peace
Mali po yan. Peace po yan. Kapayapaan. So, kapayapaan po yan. So, maramdaman natin yung kapayapaan. Bakit? Bakit tingin nyo sa presensya ni Lord, mararanasan natin yung kapayapaan. Sino po rito yung kapag nagpipray ka, pagkatapos mong magpray, gulong-gulo ka? Walang ganon, bebe. Di ba? Kaya nga, mahalaga yung nagpipray because only the presence of the Lord will give us peace in our heart. Kaya mahalaga po ito na meron tayong anxiety, anuman po yun. Tingnan nyo, pag pray nyo po, lumapit po kayo sa Panginoon, maniwala po kayo, mawawala po yung kaguluhan ninyo. Mapapayapa po kayo. Di ba? So mahalaga po yun. At kahit na galit ka, magpipray ka lang, maniwala ka, may peace kang mararamdaman. Amen? So kaya mahalaga po yun. Kaya ayaw po talaga ni Satanas na maranasan natin to. Ayaw talaga ni Satanas na gawin natin ito. Pwedeng sabihin ni Satanas na, sige, umaten ka ha, pero huwag mong gagawin kung ano sinasabi ni pastor at ng Biblia. Pwedeng mangyari yun eh. Amen? So, pero, hindi posible at napaka-imposible ang nasa presensya ka ni Lord tapos wala kang kapayapaan. Amen? So, mahalaga na makita natin ito. In 7, pray is spiritual warfare. Alam nyo, dyan natin pwede lang labanan ang gawa ni Satanas sa ating buhay, sa ating trabaho, sa ating pamilya. Tandaan nyo mga kapatid, in this earth, sa mundo pong ito, ang labanan natin, ang kalaban natin, hindi physical, spiritual. O minsan pag-aaralan natin yan, di ba? Lahat po ng bagay dito, spiritual po ito na nangyayari. Kaya mahalaga na makita po natin that we must pray because meron talagang labanan. Napansin nyo ba? Sa buhay po natin, kung kailan linggot, magsisimba kayo magkakapamilya, doon kayo nag-aaway-away. Shampoo yan! Di ba? Paalis na lang, hahakbang na lang, iinitin pa ulo mo. Ang tagal mo naman! Ano ba yan? Isang oras ka na dyan sa salamin, wala naman nagbabago. Di ba kung kailan, pansinin nyo pansinin nyo po ito. Gusto ko pong pansinin nyo ito. Kung kailan linggo, mas mabilis uminit ang ulo mo. Tama, mali? Di ba? Kung kailan linggo. Bakit kaya ganoon? Kasi nga po, meron pong spiritual warfare. Di ba? O kamusta po yung mga family po natin? Tingnan nyo pansinin nyo. Ibang klase ang inisan kapag Sunday bago mag-church. Di ba? Napakatindi. Di ba? Pero pag everyday nyo, wala lang. Pero ba't pag ganun pag Sunday, no? Hakbang ka na lang, mag-aaway pa kayo, mag-iisip ka pa, hindi na ako mag-church. Laging ganon. Di ba? So, because there is spiritual warfare. Kaya mahalaga po yung nagpipray. Kaya mahalaga po na pag Saturday pa lang, pagpipray nyo na yung family nyo, pagpipray mo na sarili mo, Lord, ihanda mo ako. Di ba? Mahalaga po ba yun? Mahalaga po yun. So, paano tayo mag-pray? Ito po yun. How to pray? Una, adoration. Actually, gusto naman natin mag-pray. Ang problema lang sa atin, di talaga natin alam kung paano. Kaya, hayaan po ninyo na daanan natin to. Paano ba mag-pray? Adoration. Diba? Si Adora, parang kailin yun na. So, kung adoration, ibig sabihin ng adoration mga kapatid, itaas natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya pansinin nyo, bakit hindi ka agad, pag Sunday, ba't pa tayo kumakanta? Pwede namang spiritual, pwede namang word of God kagad. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Because ang una sa paglapit sa Panginoon, kailangan itaas natin. Kaya, pwede ba natin palakpakan yung mga worship team natin? That every Sunday, sinasamahan niya tayo. Diba? Nililid nila tayo. At kung papansinin niyo, meron talaga rin mga struggle po yan, pero nakakayanan po nila. So mahalaga yung adoration. Kaya nga, yung pattern po ng, yung pinagpipray po natin dati na, Our Father who art in heaven, o sa Tagalog, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaluwalhatian mo. That is adoration, di ba? So, yun yung pattern na adoration. Sambahin natin muna ang Panginoon. Ako po personally, kapag ako po yung nagpipray kay Lord, every morning, nandito po ako nagpipray, dito po ako nagbibigay ng times kay Lord. Dito po yung date namin lagi. Ang una ko po talang ginagawa, kung marunong po kumanta at gumitara, kumakanta po ako. Meron po akong kanta na talagang para lang yun kay Lord. So, para lang yun kay Lord. At yun yung simple na pagtaas ko sa pangalan ng Panginoon. Ngayon, kung di ka marunong kumanta, itaas mo ng pangalan ng Panginoon. Lord, sinasamba kita, tinataas kita.
Amen. So next, ano po yun? Confession. Di ba sabi roon, patawarin mo kami sa aming pagkakasala. So pag lumapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad. Di ba? Lord, patawarin mo kami. Sinasadya ko man o hindi ko man sinasadya. Lord, forgive me. At ito po sa confession, mahalaga po ito. Hindi ka lang humingi ng tawad, kundi magpatawad din. Ano sabi ni Lord, ni Jesus, iba sa pattern niya? Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Amen? So hindi pa lang. Kaya, pakisabi sa katabi mo, napatawad mo na ba ako? Katin mo, napakahalaga ni Lord, di ba? Na humingi ka ng tawad and then magpatawad ka. Madalas ganun tayo, gustong-gusto lang natin humingi ng tawad, pero ayaw nating magpatawad. So in the prayer, mga kapatid, mahalaga po yun, dalawang iyon. Di ba? Parang grace and truth. Mahalaga yung humingi ka ng tawad, pero nagpapatawad ka rin naman. So, because that's the truth. Next, ano po yun? Thanksgiving. Pansinin nyo tinuturuan tayo ng Biblia ng panalangin, kaya ang instruction po ito na sa pananalangin natin, wag lang yung pengi ako noon. Kaya minsan ang Panginoon, parang ang tunog sa atin, pengi noon. Lalapit lang tayo kay Lord kapag may kailangan tayo. Kapag okay na yung lahat, hindi tayo lalapit sa Kanya. Mga kapatid, the instruction of the Bible, pray every day. Di ba sabi niya, maging matyaga kayong manalangin because dapat maging matyaga. Tandaan po natin, may 3 sagot ang Panginoon. Tandaan niyo, wala po ito sa slide Una, sumasagot si Lord, yes. Pangalawa, sumasagot si Lord, no. Pangatlo, ang sagot ni Lord sa prayer natin, wait. Di ba? Kaya mahalaga na makita natin na tayo, pasalamatan natin ng Panginoon, binigay man niya o hindi man, o sinasabi ni Lord, hintay lang. Di ba? Pero mahalaga na pasalamatan natin ng Panginoon. Kaya, minsan, gito yung tanong natin, paano natin pasalamatan si Lord? Wala namang ginawa si Lord sa buhay ko na malaki. Iyon ang malaking mali natin. Na pinasasalamatan lang natin ang Panginoon kapag may malaking blessing. Mga kapatid, everyday naniniwala ba kayong may malaking blessing tayong tinatanggap? Tanungin niyo ako, ano, pastor? Yung buhay natin, yung hininga natin. Isipin ninyo kung sisingilin kaya tayo ni Lord, isang hinga sa 2 butas ng ilong, isang butas ng ilong, sisingilin ka ni Lord 20 pesos. Magkano kaya ang ibabayad mo kay Lord sa 24 hours kada hinga mo? Every second humihinga ka. Di ba? O paki-multiply ng mga accountant. Di ba? So, minsan iniisip natin, walang malaking blessing. Sila lang binigyan ng motor, binigyan ng bahay, pinromote. Hindi natin nakikita that the very, very best thing na ginagawa ni Lord sa buhay, paggising mo, humihinga ka ng walang oxygen. Amen? That's a big blessing. Di ba, minsan ganun lagi na lang nakalagay sa material na bagay. No, ang pinaka-the best, mga kapatid, you are alive. At nabubuhay ka, hindi ka humihinga na may oxygen sa katabi mo. Amen? At humihinga ka na kung saan merong kagalakan, merong hope. Di ba? At higit sa lahat, the best miracle in our life, pupunta ka ng langit dahil nanampalataya ka sa Panginoon. Lahat matatapos. Di ba? Pero kaya dapat pasalamatan natin si Lord. Kami, lagi namin tinuturo ito sa aming mga anak. Pasalamatan mo ang Panginoon. Di ba? At kaya natutuwa po kami kasi talaga pong nasa puso na nila. Ano man yung mangyari, ano man nasaan man kami, natutuwa po kami dahil the Lord teach our children. Ginamit lang kami ng Panginoon to guide them, to give them instruction. O magpasalamat kayo. Because mahalaga po yun. Kaya alam niyo po ba, nakikita ko po na ang 100, kaya hindi tayo pinagpapala rin ni Lord. Tanungin mo, ano, pastor? Hindi ka marunong magpasalamat. Pag binigay niya sa'yo ni Lord, minsan umaangal ka pa. Lord, pinag-pray ko, baboy ang ulam, ang binigay, tuyo. Ba yan, Lord? Tuyo na naman. Yung mga kabataan, ano ba yan? Wala pa tayong ulam, gulay. Gulay kahapon, gulay kagabi. Mga kapatid, mga youth, pasalamatan niyo si Lord. Buti nga may kinakain ka Diba po? Nakita niyo po ba, kung papanoorin niyo po, minsan nakapanood po kami ng aming, kasama ko po yung aking mga anak, nanood po kami, yung reporter's notebook, yung profile po ng mahirap, isang squatter.
Bumalik sa aking alaala na dyan talaga ako lumaki. Sabi ko nga kala Shem, kaya kila Zain, ay gusto nyo ba sa bakasyon, para pumayat kayo, dadalhin ko kayo sa mga pinsan kong nasa squatter. Kasi may mga pinsan pa ako nasa Tondo eh. Nasa squatter pa sila. Yung bahay nila, malaki pa tong stage na to, mga kalahating ganito. Diba, sa ganun ako namulat. Nung namulat ko, sabi ko, Lord, grabe ha, maraming salamat ha. Inahon mo kami. Maraming salamat. Hindi mo pinarana sa mga anak ko yung naranasan ko nung bata. Kaya mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoon in our prayer. Ano pa? Supplication. So ano yung supplication? Dito lang tayo hihingi. So dito lang tayo mag-pray, Lord, kailangan namin ng pang-tuition. Lord, kailangan ko ng kagalingan. Lord, kailangan ko nito. Yun, dun pa lang. Minsan, huwag natin baligtarin. Minsan ganito tayo. At minsan, supplication lang gusto natin kay Lord. Diba? Tandaan natin mga kapatid, manalangin palagi upang presensya ng Diyos sa atin ay manatili. Amen? Let's pray. Huwag niyo pong kalilimutan itong matatapos ang buhay po ninyo, ang araw sa bawat buhay natin na napakaabala natin, na nalimutan natin mag-thank you kay Lord. Na minsan binibigyan natin ng thank you si Lord, yung antok na antok ka na. Kaya ang haba ng panalangin mo, dahil paghiga mo, Lord, maraming salamat. Ang amen mo, paggising mo, amen, Lord! Haba ng panalangin, grabe. Diba? So minsan dapat maunawaan natin, let's give time to the Lord. So tanongin mo yung katabi mo, mahal mo ba si Lord? Give time. Amen? So magbigay tayo ng panahon. Ano pa? Higit na masarap ang makasama ang nagbibigay ng blessing kaysa sa blessing lang. Diba? Dapat nasa isip natin ito, Lord, makasama ka namin. Hindi yung, Lord, pagpalain mo ako. Lord, pagpalain mo kami. Lord, puro blessing lang yung habol natin. Ayaw natin kay Lord. Tandaan nyo po, sa buhay ng mga anak niya, kapag lagi natin siyang kasama, yung blessing, natural lang yung kasama mo. Amen? Kaya dapat magbago talaga tayo ng isip. Huwag lang yung, Lord, bless me. Hindi ganoon. Dapat sa isip mo, Lord, sumama ka sa akin. Samahan mo ako. Sasama ako sa iyo. Diba? So, mahalaga po yun. So, next, ano po yung una? Pray. Pangalawa, be wise. Dalawa lang po ito eh. So, bakit makita natin, be wise? Pero dapat maunawaan natin na itong pagsabi ni Lord na wise, hindi ito yung sinasabi ko kanina na didiskarte ka mag-isa lang. Tingnan nyo po anong sabi ng Bible, instruction ng Bible. Trust in the Lord with all your heart and lean not your own understanding. Diba? Sabi sa Tagalog, kayawi kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. So yung wise na sinasabi ni Lord doon, hindi yung magdumiskarte ka mag-isa. Diba? Kundi magtiwala ka sa Diyos, manangan ka, hingin mo yung kanyang karunungan. Diba? Pangalawa, sabi ron, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Sa Tagalog, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Amen? Kaya ang tunay po na talaga na matalino at marunong, yun po yun, na nagtitiwala sa Diyos. Diba? Hindi yung pinagmamayabang yung kaya ko yan, kaya ko yan, kaya ko yan. Diba? At higit sa lahat, sabi roon, lumalayo sa kasamaan. O, pakitanongin ka tayo mo, sabi mo, wise ka ba? Amen? Wise ba tayo? So kung hindi pa, hayaan natin na makita ito. So, mahalaga na makita natin, ano yun? Wise, be wise, una, in walk. Ibig sabihin, maging wise tayo sa ating pamumuhay, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa mundo pong ito. Paano po yun? Ano ba yung sinasabi talaga ng Bible? Diba? Tingnan natin, ano sabi ron? Live wisely among those who are not believers and make the most of every opportunity. So, sabi sa Tagalog, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon. So, the Bible tell us na talaga namang pwede tayong makisama. Pakisabi sa tayo mo, pwede kang makisama, hindi lang yung makisama. Amen? Pwede tayong makisama.
Lahat makisama tayo, di ba? Pwede nating pagsamahan at dapat po talaga marunong tayo makipagsosyal, di ba? Hindi po yung aalis tayo, hindi yung ilalayo natin yung sarili natin sa kanila. Dapat talaga ilapit natin. Naalala ko po yung isang patotoo ng isang mananampalataya, isang leader po ng isang malaking church. Sabi niya, nagpaalam siya doon sa kanyang senior pastor, o kilala natin yun, si Bishop Oriel Baliano. Sabi niya, Bishop, magre-resign na ako. Ang ganda ng posisyon po ng taong yun. Kumbaga po, pangalawa sa pinakamataas. Sabi niya, ba't ka magre-resign? Ganda-ganda ng ano mo ah. Ganda-ganda ng trabaho mo, okay ka na dyan, okay na yung sahod mo. Alam niyo kung bakit? Tanongin niyo, bakit pastor siya magre-resign? Kasi po sa office niya, kakashare niya lahat na born again na. Kaya sabi niya, magre-resign ako. Hindi na ako rito. Hindi na ako pwede rito. Lilipat naman ako ng iba na kung saan merong mga hindi mananampalataya para may ma-sharean ako. Amen? Sabi mo sa tayo kung nagtatrabaho yan, dapat ganun ang puso natin. Amen? So, wag tayong lumayo. Di ba? Uulitin ko, pwedeng makisama, wag lang makisama. Amen? So pwede, sabi niya, kaya maging matalino kayo. Yung samantalinin niyo ang bawat pagkakataon. So kung saan man tayo, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, di ba? Ano man yung ginagawa mo sa bawat araw ng buhay mo, mga kapatid, the instruction of the Lord, samantalahin mo yung bawat pagkakataon para yung mga hindi nananampalataya ay makakilala sa Panginoon. Kaya nga yun yung vision ni Lord, di ba? Ang vision ni Jesus is to conquer the world through sharing His Word. Kaya yung vision po natin, win souls and make disciples. Nilagay ka dyan ng Panginoon, merong kang misyon. Ipakilala mo siya. Di ba? So, mahalaga yun na makita natin. Because, bakit kinakailangan samantalin natin yung pagkakataon? Tandaan nyo mga kapatid, lahat tayo mamamatay. Amen. Ang tanong, i-welcome ka ba ni Lord? Pagkaharap mo kaya si Lord at tanungin ka na, bakit kita papasukin sa aking kaharian? Ano kaya sasabihin mo? Sasabihin kaya natin, Lord, nandoon ako every Sunday. May picture pa nga ako pinakita. Ay, nandoon kami, may anniversary pa nga kami, nandoon ako. Di ba? So, ano sabihin nila, Lord, nasa ministry ako. Di ba? Tandaan natin mga kapatid, uulitin ko, the major thing, di ba, sa mundong ito, na kung saan tatanggapin talaga tayo ni Lord, yung puso niya, nasa puso natin. Amen? At ang puso ng Panginoon, win souls and make disciples. Yun po talaga yun eh. Bakit po ako nag-resign sa trabaho at lagi kami nangangaral? Diba? Ba't namin sinishare? Because nakita namin yung katotohanan na ito talaga yung task natin, a purpose po natin, ba tayo nilikha ng Diyos? At bakit buhay pa po ako? Diba? Kaya mga kapatid, sa mga leaders and workers po natin, tandaan nyo po, isa lang ang sasabihin ng Panginoon, welcome my faithful servant. At yung faithful na yon mga kapatid, sila yung nag-win souls and make disciples. Kaya kung na-allergic po tayo dun sa win souls and make disciples, red flag yan mga kapatid. May problem ka. Because ang tunay na nampalataya sa Panginoon, ang kanyang puso ay may puso ng Panginoon. At ang puso ng Panginoon, sabi ron, samantalahin ang bawat pagkakataon. Amen po ba? Parang galit na kayo sa akin, win souls na kasi gusto natin puro makinig, puro blessing lang. Gusto niyo magpapala? Amen! Pero mga kapatid, blessing follow kapag ginagawa natin yung task na binibigay sa atin ni Lord. Amen po ba? Sa mga kabataan, mga pasukan na, di ba? Lagi natin paalala. Ako lagi kong sinasabi kay Shem, nung siya'y pumapasok, Shem, na-share mo ba yung si Jesus sa kaibigan mo? So, kaya ka nando doon, kasi para ipakilala mo siya. Diba? So, mahalaga po yun because that is the task, major po natin yan. Bakit tayo mananampalataya? Tingnan po natin. Sabi ron, sa lahat ng panahon, saan ka man naroon, gawing pagkakataon upang ang mga tao ay madala sa Panginoon. So, that is be wise in our walk. Kamusta po tayo? Di ba? Kamusta po ba tayo? Kamusta po yung tingin ng mga kapitbahay na sa atin? Ang tunog ba nila ay ganito? Alam mo, kaya ganyan sila, born na ganyan sila. O ganito, born again pa naman. Sama ng ugali. Born again pa naman, di ba? Haba ng listahan sa utang ko dito. Hindi marunong magbayad ng mga born again na yan. Ganun ba ang tunog? Di ba masarap yung tunog na
Alam mo, kaya masaya yung pamilya nila, born again yan. Di ba? So madadala natin sila. Hindi yung born again pa naman, patay na pa naman, Sunday, pataas-taas pa ng kamay sila doon. Pero wala na magbabago. Grabe po yun. Di ba? Napakasaklap po nun. So, mahalaga na makita natin mga kapatid, tandaan natin ang magja-judge po sa atin, si Lord. Nawa, how I pray na makita natin ito. Nahaharap tayo kay Lord, at pag humarap tayo kay Lord, hindi niya sasabihin, pumasok ka, Victor, kasi nakatapos ka ng college. Pumasok ka, Victor, kasi may kotse ka. Pumasok ka, Victor, kasi ikaw ay may malaking bahay. Hindi po ganon. Isa lang sasabihin ni Lord sa atin, ginawa ba natin yung task na pinagagawa niya sa atin nung tayo nandito? O masyado natin ini-enjoy yung mundong ito? Mga kapatid, uulitin ko, hindi tayo talaga rito. Amen? So, tandaan natin, dual citizenship po tayo. Pilipino tayo at tayo ay citizen ng langit. Amen? So, mahalaga po yun. Next, tingnan po natin, be wise in talk. So, pangalawa, ano nga po yung una? Be wise in walk. Be wise in talk. Diba? So, be wise in talk. Tindahan po natin, sabi roon, let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone. So, sabi roon sa Tagalog, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang inyong pananalita sa kanila. Sino yung sinasabing sa kanila? Yung mga hindi mananampalataya. Yung mga nakakasama natin, di ba? Sikapin natin. Bakit sinabi ni Pablo sa Tagalog? Kung tinagalog natin maganda, di ba? Sikapin. Bakit? Kasi alam natin yun, hindi madali na laging ang lumalabas sa ating mga labi ay magaganda. Amen? Lalo na pag galit ka. Sino po rito yung paggalit sa anak ang sinasabi rin, alam mo anak, I love you. Ang cute-cute mo talaga. Si Shemboy, alam niya, hindi ba Shem, no? Paggalit si daddy. Di ba talaga, tumataas din ako ng level, lalo na kapag hindi na pinapansin yung mami nila. So, di ba kasi mga kabataan ngayon, ganun eh. Yung bang talagang tutok sa cellphone, o sino may mga anak na ganun, taas ang kamay? Yung kapag may mga cellphone, di ba, utusan mo. Utusan ni ito ni si Uno, pakikuha ng tubig. Wait lang, daddy. Di ba? Kailangan tumunog pa niya, Uno! Sabihin, ay, o nga, sige. Di ba? Si Lian, pwede mo ba ikuha yun? Wait lang, mami. Di ba? Kailangan pa marinig yung pinaka soprano boses ni Ate Che. Lian! Di ba? Bago susunod. Alam niyo, kaya kung titignan po natin, kaya sabi diba sa Tagalog, sikapin ninyo kasi mahirap naman talaga eh. Di ba meron talaga mahirap? Ang hirap po talaga kapag naiinis ka. Hoy, kaya yung mga kabataan dito, I just encourage you. Pag gusto nyo laging masaya ang nanay at tatay nyo, sumunod ka agad kayo. Pwede bang pakitabig yung mga kabataan? Sabi mo, sumunod ka bebe, agad. Wag yung wait lang. Di ba? So ganito rin. Hoy, mga nanay at mga tatay, ini-encourage ko kayo, bawian natin yung mga kabataan. Pag laging wait lang ng wait, tapos pag may hihingi sila sa atin, balikan natin sila. Wait lang. Kailangan ko ng baon. Wait lang. Para matuto sila, para malaman nila masakit pala sa atin yun, di ba? Diba? Hoy, mga kabataan, I love you with the love of the Lord. Di ba? Bakit? Kasi kaya may instruction para ma-enjoy natin. Kaya yung TV niyo, may instruction yun para malaman nyo, ma-enjoy nyo yung TV ninyo. Kaya yung Bible, may instruction para ma-enjoy natin yung buhay na ito. Di ba? So, dapat maunawaan natin yun. So, sikapin ninyo. Kaya mahirap po talaga, pero sikapin natin. Nasabi ron, maging kaaya-aya at kapakipakinabang pananalita sa kanila. So, isa po sa problema po natin ng yung mga Kristiyano, ganito eh. Meron tayong ugali na dala-dala natin dati. Ano yun? Yung dati, kung meron tayong ugali, hindi naman lahat meron nun ha. Kasi ako dati meron ako nun eh. Yung mema, ano yung mema? Yung mema sabi ka lang. Di ba sa kakwentuhan mo, kahit siraan mo yung kasister mo, mema sabi ka lang. Well, alam mo yun, si sister na yan. Di ba pa nagkikwento kayo, wala ka naman talaga intensyon na manira, pero yung dating sa kausap mo, naninira ka. Amen? Hello? Pakitanungin katabi mo, parang ikaw yun. Di ba? Yung may masabi ka lang, kaya mas maganda yung manahimik. Ako tinuruan ko yung sarili ko na manahimik ka lang. Di ba? So minsan di naman nanira, pero nagyayabang ka. Di ba? So it is a sin. Kaya mahalaga po yung mga kapatid, maging kaaya-aya at kapakipakinabang ang mga pananalita sa kanila.
At matuto tayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Di ba? Kaya tayo po, talagang kinakaroon natin yung discipleship, process to grow. Para malaman po natin, di ba? Para pag may tinanong kayo, pag tinanong po kayo ng inyong mga kaibigan, uy, share mo nga sa akin, paano ba talaga pumunta ng langit? Ganun ba? Sandali lang. Tatawagin ko yung sa leader namin. Sa leader, paano nga ba maliligtas? Di ba? So dapat alam natin yun. Kaya nating sabihin paano tayo pupunta ng langit. Amen po ba? So pumalakpak nga po yung mga nai-encourage pa. Ganito talaga eh. Salita to ng Panginoon, di ba? Sabi ko nga po kanina, Lord, turuan niyo po ako So pero yun talaga yung totoo eh. Ang totoo talaga, masakit po ito sa atin, pero maniwala po kayo. Matutuwid po nito yung buhay natin. May enjoy natin. Amen? So, tingnan po natin. Dapat ay kaaya-aya, kapaki-pakinabang at tamang pagsagot yung ating pananalita. So, sikapin natin. Kaya lagi nating hingin sa Panginoon, Lord, hawakan mo yung dila ko. Hawakan mo yung labi ko. Amen? So, ano po, sa Diyos natin ipagamit ang ating mga bibig upang malaman ng iba na sila'y iniibig. Amen? So, hayaan po natin na gamitin natin, maging blessing po tayo sa mga taong nakakausap natin. Hayaan po natin na pag tayo yung kausap, na-encourage sila. Hindi yung pagkausap ka, born again ka pa naman, nadi-discourage sila. Di ba? Yung pagkausap ka nila, galit sila sa taong iyon, lalo silang nagagalit. Diba? So, mahalaga po yung mga kapatid na ipagamit natin yung bibig natin. Mahalaga po na ipagamit natin yung mga labi natin, di ba? Para malaman nila na merong umiibig sa kanila. Meron pong nagmamahal sa kanila sa Diyos. Amen? So, tingnan po natin. Ngayon, ano na po yung gagawin natin? What now? Eto na ang gagawin natin. Sabi roon, now, if you faithfully obey the voice of the Lord your God and are careful to follow all His commandments, I am giving you today. Ano sabi? The Lord your God will set you high and above all the nations of the earth. Sabi, kaya ano yung dapat natin gawin? So, eto po yun. Faithfully obey the Lord. Di ba? Sabi, pag tayo po'y sumunod sa instruction ng Panginoon, ang sabi roon, itataas ka ng Panginoon. So, sino po rito yung gustong maranasan na itaas siya ng Panginoon? Sino po yung gustong maranasan na itaas ng Panginoon yung level ng kanyang family? Yung buhay ng kanyang mga anak. Diba? Ano po yung sabi sa atin? Faithfully obey the Lord. Diba? Kahit na may challenge, obey pa rin tayo sa Panginoon. So next, ano sabi roon? You must walk in all the ways that the Lord your God has commanded you so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Diba? So, taas ngayong kamay at ipalakpak yung mga gustong pagpalain talaga ng Diyos na buhay. Amen? Pahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Amen? So, sabi roon, ang sabi? You must walk. So, ano dapat natin gawin? Walk in His ways. Kaya lagi tayo magkaroon ng evaluation every night. Bago tayo matulog. Alam nyo, ako po personally, I just want to encourage you, gawin nyo po yun. Ako bago pa ako matulog, nag-stay pa ako sa labas namin, then nag-evaluate po ako, Lord, yung buhay ko ba na binigay mo sa akin, naging kapaki-pakinabang ba? Naging blessing ba ako sa family ko? Naging blessing ba ako sa mga tao? And then, humingi ako ng tawad, Lord, kung naging ganito, patawarin niyo po ako at tulungan niyo po ako. Di ba? Walk in His ways. Mahalaga po yun. Kasi madalas ito nga, gusto natin pagpalain tayo ni Lord, pero ayaw nating sumunod. So, maling-mali po yun. Diba? So ano yung mangyayari? Isa lang, tingnan niyo po Sabi ni Lord, ito yung benefits po talaga. Pangatlong benefits po ito. Jesus replied, anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them and we will come to them and make our home with them. Diba? So, hindi ka lang pagpapalain ni Lord, kundi yun yung sinasabi ko kanina, sasamahan ka ng Panginoon sa bawat araw ng buhay mo, sa bawat laban na dinadaanan mo, sa bawat pagsubok na hinaharap mo. At kapag kasama mo ang Panginoon, matatalo ka kaya? Sabi ng Romans, di ba? If God is with us, who can be against us? So kaya masarap mga kapatid
na sikapin po natin, di ba? Sikapin po natin. Yes, alam ko na meron naman talaga tayong pagdadaanan. Alam ko po na makikita po natin na sa bawat pagsunod, hindi naman talaga ganun kadali kasi ang dami, bawat hakbang mo, ang daming ginagawa sa Satanas para hadlangan ka, di ba? At minsan yung bawat hakbang mo, ang ginagamit ni Satanas para hadlangan ka, hindi malayo. Minsan katabi mo. Sabi ng iba, madalas pastor, yung katabi ko. Di ba? So, ganun talaga, gagamitin talaga yung kaaway. Pero mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, lakad lang. So, dahil bakit? Kasama natin ang Panginoon. God will make us His home. Lagi nating mararanasan yung pagkalinga ng Diyos. Mga kapatid, yun yung dapat na maisa puso natin, di ba? Na huwag lang po tayo mabuhay na, Lord, bless me. Lord, bless me. Hindi po dapat sabihin rin natin sarili natin, I will walk in the way of the Lord. Amen? So we will pray every day. We will read our Bible. Amen? And para ano? Para maging gabay po natin na sumunod tayo, lumakad po tayo. Amen po ba? So, sa mga nagnais po na patuloy na kalingain ng Panginoon, uulitin ko, totoo pong may struggle. O taas ang kamay yung mga nag-i-struggle. Yung minsan parang ayaw niya na. Di ba? Ayaw niya nang mabuhay. Di ba? Parang minsan gusto niya nang maging bula. Mga kapatid, I do believe God planted us here. Nilagay tayo ng Panginoon sa kalagayan na yan. Nilagay ka ng Panginoon sa kalagayan mo. Hindi para pahirapan ka, hindi para pasakitan ka. Di ba? Para ano? Para mas makilala mo siya na siya lang ang Diyos. Wala nang iba. Amen? Kaya, sa umagang ito, ano nga po yung big idea po natin? Basahin po natin. 1, 2, 3. Sa buong buhay ko, aking susundin, kanyang tagubilin. Amen. Gusto niyo ba ng masayang pamilya? Amen. Maayos na pamumuhay? Amen. So, gawin po natin anuman yung instruction ni Lord na nababasa natin sa Bible. Yes, ulitin ko hindi madali. May struggle, may spiritual warfare nga di ba? Pero kapag kasama natin ng Diyos, walang dadaig sa'yo. Amen? Walang tatalo sa'yo. Kaya sa umagang ito, patuloy nating hingin ang biyaya ng Panginoon na patuloy na buksan ng Diyos ang ating puso, isipan, kalooban, maghari siya at patuloy nating maranasan yung kanyang pagkalinga. Mga kapatid, ang gusto po ng Diyos sa atin, bilang anak niya, ano man yung pinagdadaanan mo, pinagdadaanan natin, ng mga hirap, pasakit, tandaan po natin, meron tayong Ama sa langit na walang ibang nais sa atin, kundi maranasan natin yung lingap, pagkalinga niya. Kaya kung sa umagang ito, yun yung nais mo, na everyday, hindi lang yung dahil may pagsubok ka, everyday, kahit ano man yung nasa buhay mo, katulad ni Job, nasa blessing man, nasa pagsubok man, still, his heart is hungry in the presence of the Lord. Kaya sa umagang ito, kung yun yung nais mo na makasama mo si Lord, patuloy nating maranasan yung kanyang pagkalinga, yung kanyang lingap, pagmamahal po niya, tumayo ka sa iyong kinatatayuan. Sa oras po na ito, I just want to lead you bago tayo kumanta. In a prayer, para tulungan tayo ng Panginoon na makasunod sa Kanya pong instruction. Kung nais mo po na sumunod sa Panginoon, papasukin si Lord, minsan pa sa puso natin, hindi po yun masama na lagi nating sabihin na, Lord, pumasok ka po sa puso ko. Kahit na matagal na tayo sa tingin natin na Krisyano. Because alam naman po natin na nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Kaya mahalaga po mga kapatid na patuloy nating hingin yung pagsama ng Panginoon. At kung nais niyo po na patuloy kang samahan ng Panginoon sa buhay mo, sabihin natin ang panalangin na ito. Panginoong Yesus, sa umagang ito, nagpapasalamat po ako sa inyo sa patuloy na pagpapaalala po ninyo sa akin kung paano mamumuhay
ng masaya, may kagalakan, may katagumpayan sa mundo pong ito. Humingi po ako ng awa para patawarin sa aking mga pagkakasala, sa aking mga pagkukulang, sinasadya ko man o hindi. Sa umagang ito, patuloy kitang inaanyayahan sa aking buhay na maging Diyos, Hari at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo na laging sariwa sa bawat umaga. At tulungan niyo po ako na makasunod po sa inyo sa magitan ng iyong banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lamang po yung mag-pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sapagkat minsan pa pinaalala niyo po sa amin na tunay nga pong napakahalaga na lagi pong kumonekta po sa inyo. At napakahalaga po na mamuhay po kami kasama po, Panginoon, ng mga tao na wala pong pananampalataya po sa inyo, na kung saan naroon po yung tunay po, Panginoon, na pamumuhay na nakalulugod po sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami na patuloy na maging pagpapala sa mga taong nakakasama po namin. Higit sa lahat, hayaan niyo po, Panginoon, na sa umagang ito, patuloy naming maranasan ang iyong presensya, ang iyong pagkalinga. Salamat po, Panginoon. And we are ready, Lord God. And we are committed our life to you. Hayaan niyong pagharian niyo po kami.